Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Madalas may mga trabaho talaga tayong hindi malilimutan. May ilan dahil sobrang memorable dahil sa saya. May mga dahil sa pangit na ugali ng mga katrabaho. At gaya ng sa akin, mayroong ding mga trabaho na hindi malilimutan dahil sa mga katakot-takot na karanasang dinanas ko. Ako nga pala si Lemuel at ito ang kwento ko noong minsan naging kasambahay ako. Oo, tama kayo na narinig. Lalaki ako pero naging kasambahay noong kabataan ko. Tandang-tanda ko pa, 18 anyos pa lang ako noon. Sa bayan kasi namin, uso na kapag hindi nakakapagbayad ng utang, trabaho na lang ang kapalit. Dahil malaki ang utang ng pamilya namin sa mga Soriano, ako ang naging kabayaran. Noong una akala ko simpleng utusan lang, tagabili o tagaayos lang ng mga kung ano-ano. Pero hindi nagtagal, napansin ko na parang katulong pala talaga ang trabaho ko doon. Wala lang din naman sa akin yun dahil marunong naman ako sa mga gawain. Pero may isang lalaki na tagaluto. Pumupunta lang siya sa bahay ng amo ko kapag magluluto na. Tapos uuwi rin kinagabihan. Mabait naman si Natoy. Ang kaso, madalas ay ilag siya at parang marami siyang itinatago. Grabe no, dalawa talaga tayong lalaki na nagtatrabaho dito. Parang ayaw talaga nila boss sa babae. Ha? Magluluto na muna ako. Nagulat ako sa paraan kung paano niya pinigilan ang usapan. Hindi lang yun, kundi marami pang ibang bagay na parang ayaw na ayaw talagang pag-usapan ni Natoy. Bigla na lang siyang namumutla at saka iibahin ang topic. O hindi kaya naman ay hindi ako sasagutin at bigla na lang aalis. Isinawalang bahala ko na lang ito. Akala ko yun lang ang kakaibang masasaksiyan ko sa bahay na yun. Pero nagkamali ako dahil mas marami pa pala akong hindi alam na itinatago na bawat sulok ng bahay. At gaya ni Natoy, pipi ang mga pader ng tahanan sa mga kwentong minsan lang nitong nasaksihan. Likas na may kasungitan ang pareho naming amo. Hindi rin nila kami basta kinakausap. Basta tinuruan lang ako ni Natoy ng mga gawain para daw hindi na ako kailangan utusan pa. Ayaw na ayaw daw kasi ng mga amo namin na nagsasabi pa sila ng mga dapat naming gawin. Kahit baguhan at unang beses ko sa mga ganong klaseng trabaho, ginalingan ko pa rin. Sinubukan kong alamin ang lahat ng mga dapat kong gawin para rin siyempre sa pamilya ko. Noong una wala naman gaanong kakaiba sa bahay. Bukod sa may kakaibang katahimikan ang malaking bahay, dahil na rin siguro sa walang ibang tao doon bukod sa akin at sa mailap naming amo. Wala namang bago sa paningin ko. Hindi rin naman ako natakot sa kwarto ko kahit mag-isa lang ako. Masaya pa nga ako dahil doon lang ako nagkaroon ng sarili kong kwarto. O yun ang akala ko. Dahil hindi nagtagal, unti-unti ko nang nakikita ang mga kakaibang bagay sa bahay na yun, lalo na sa mga amo ko. Nag-aaway na naman kuya? Magbingi-bingihan ka na lang. Bakit kaya sila laging nag-aaway? Andito lang naman sila pareha sa bahay. Tsaka matatanda na rin naman sila para magkaroon ng problemang selusan. Alam mo kung gusto mo magtagal sa trabaho na to o hindi kaya hindi mabaliw, itikon mo na lang yung bibig mo. Grabe, parang sinabi mo naman kuya na pakailimero ko. Hindi ba? Kumain na nga tayo. Nagluto na ako. Hindi yan sila kumakain kapag nag-aaway. Wala pa akong isang linggo sa bahay at bukod sa masungit nilang ugali, isa pa talaga sa napansin ko ay ang palagi nilang pag-aaway. Minsan 2 beses pa sa isang araw kung magwala si Madam Mildred. May pagkakataong sinasagot siya ni Sir Anton. Pero mas madalas ay pabayaan na lang siya ni Sir. Base sa mga naririnig kong pinag-aawayan nila, madalas magselos si Madam kahit na wala namang pinupuntahan si Sir. Una, akala ko may kausap siyang ibang babae sa telepono. Pero wala naman. At katagalan mas nahiwagaan ako sa mga nakita ko.
Minsan galing sa ibaba si Sir Anton para kumuha ng juice. Sumabay ako sa kanya sa pag-akyat dahil araw yun ng pagpapalit ng mga kurtina. Pag-akyat ko, nagulat ako dahil bigla na lang naghahagis ng gamit si Madam. Umiiyak siya at sinasabi na paulit-ulit na nakipagkita na naman daw si Sir sa malandi niyang kalaguyo. Nagtaka naman ako dahil kami ngang mga trabahador sa bahay puro lalaki at malayo ang ilang kapitbahay sa kanila. Paano naman niya nasabing may kinita si Sir? Mas nagulat pa ako sa narinig ko mula sa matanda kong amo. Baliw! Isang salita pero ramdam ang kawalan, hindi lang ng respeto, kundi ng pagmamahal. Nagtaka ako kasi tuwing tumatawag ang anak nila mula sa ibang bansa, umaakto silang parang mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero hindi. Inakala ko siguro ganun lang talaga dahil matanda na sila at mayaman. Pero may sikreto palang nakatago kaya sila ganun. Pagkatapos ko ng 2 linggo sa bahay na yun, unti-unti ko nang nararamdaman ang kakaiba. Nakakayamang aminin mula sa isang lalaki. Pero unti-unti akong natatakot sa bahay na yun, pati na rin sa mga amo ko. Madalas kapag natutulog ako, may naririnig akong mga bulong sa kwarto ko. Sa sobrang pagod, nakakalimutan ko na lang at iniisip na nilalaro lang ako ng isip ko. Pagkagising ko, nasa lapag na ang lahat, mula sa kumot, unan at sapin ng higaan ko. Hindi naman ako sobrang malikot matulog kaya medyo kinutuban ako. Hindi lang yun. Yung banyo malapit sa kwarto ko ang pinakakakaiba. Hindi ko pa noon maipaliwanag pero may kung anong takot na parang may hindi tama doon. Hindi ko talaga nililinis ang banyo na yon. Isa pa, hindi naman pumupunta ang mga amo ko doon kaya iniisip ko na lang na ayos lang. Hindi nila alam na ang ginagamit kong banyo ay yung malapit sa kusina at mukhang wala naman silang pakialam. Kuya, may dala ka bang sampagita? Kanina ko pa naaamoy. Ha? Wala naman. Baka yun daw nilang. Hindi eh. Ang may pabango ng babae na ewan. Pagtingin ko sa mukha ni Kuya Natoy, parang bigla na lang tinakasan ng kulay ang buong mukha niya. Natulala siya saglit. Tsaka parang nanginginig na bumalik sa paghihiwa ng mga rekado niya. May problema ba kuya? Walang amoy sampagita. Baka ipinagpala lang sa'yo ng Diyos na magdasal ka. Pansin ko na nawalan ng emosyon ang mukha ni Kuya Natoy. Tsaka siya nanahimik at nawalan ng gana. Sinubukan ko na lang ibahin ang usapan habang nagpupunas-punas din ako sa kusina para kahit papaano ay gumaan ang atmosfera. Kasi parang tensyonado. Naging okay din naman at nagsimula na ulit siyang makipagkwentuhan. Pero habang nag-aasikaso kami sa kusina, nagulat ako nang bumaba si Madam Mildred. At agad kaming sinugod. Tinanong niya kami ng paulit-ulit kung nasaan na daw. Hindi ko alam kung ano ang nawawala. Pero sigurado akong wala akong ninakaw. Madam! Huwag ka nang sumagot. Tsaka nagsisigaw ulit si Madam at sinabing, asa na daw ang malandi? Saan daw namin tinatago? Nagulat naman ako dahil sa kalahating buwan na nandun ako, wala pa akong ibang nakitang babae bukod sa kanya. Mabuti na lang at dumating si Sir para awatin ang asawa niya. Ang kaso, sa kanya naman nabuntun ang galit ni Madam. Bigla na lang niyang kinuha ang kutsilyong ginagamit kanina ni Kuya Natoy at ito ay winasiwas sa amin. Kinabahan naman ako dahil hindi ko inakalang hantong ang mga pagwawala niya sa ganun. Umiikot-ikot siya hanggang sa napadako ang mga mata niya sa hallway papunta sa kwarto ko. Napatitig siya doon. Saka niya biglang nabitawan ang kutsilyo at nagiiyak na tumakbo papunta sa kwarto niya. Hindi naman siya sinundan ng amo naming lalaki at kahit tanghaling tapat pa lang, kumuha na lang siya ng alak tsaka bumalik sa tinatambayan niyang garahe. Pagkaalis nila, bumalik ang tingin ko sa hallway papunta sa kwarto ko. Ano naman kayang nakita ni Madam na ikinatakot niya ng sobra? Iyon ang iniisip ko noon. Pwede talagang tinakasan na ng bait ang amo ko at pwedeng may nakita talaga siya. Kung may makakasagot man noon, malamang ay siya lang talaga.
Maagang umalis si Kuya Natoy dahil may birthday daw sa kanila. Kaya tinuruan na lang niya akong mag-init ng ulam sa oven. Maghapon akong hindi mapakali sa hindi ko malamang dahilan. Para akong naiintriga sa wala. Parang may kakaibang hindi ko maipaliwanag. Kahit habang naglilinis ako, bigla na lang akong natutulala. Kahit hanggang kinagabihan, hindi ako makatulog. Habang paikot-ikot ako sa higaan, tsaka ko lang napansin na yung pader pala sa gilid ko ay may mga gasgas. Hindi ko alam kung anong ginamit, pero parang matulis na bagay. Tsaka ko naisip na parang kuko ang ginamit. Kinabahan naman ako at napatayo bigla. Bakit naman magkakaroon ng mga marka ng mga kinaskas na kuko? Ano nangyari sa dating natutulog sa kwarto ko? At bakit may mga ganun? Hindi na talaga ako mapalagay, kaya naisipan kong magtimpla na lang ng mainit at tsokolate at baka sakaling makatulog. Paglabas ko ng kwarto, napansin kong bukas ang ilaw sa CR malapit sa akin. Patay na ito, pero parang may hindi tama. Papasok sana ako para tignan kung may sira, pero kinutuban ako ng masama. Inisip ko na pwede namang gawin kinabukasan, kaya hinayaan ko na lang. Pagdating ko sa kusina, hindi pa rin ako mapakali. Para talagang may kung anong bumabagabag sa akin. Tumahimik pa rin naman ang buong bahay. Pero iba ang tama ng lamig sa balat ko. Kakaiba. Uminom ako ng mainit na tsokolate sa sala at hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako sa sofa. Nagulantang na lang ako nang biglang may narinig akong ingay. Pagtayo ko, nagulat akong narinig ang malakas na tunog ng lumang orasan sa sala. Saktong 3:00 nakatutok ang mga kamay ng orasan. At ang pinaka-pinagtataka ko ay sinabi sa akin dati na matagal nang sira yung orasan. Kaya paanong biglang mag-iingay ito? Sakto pang 3:00 ng madaling araw. Bumaba ang 2 amo ko na malamang ay nagising din sa ingay ng orasan. Galit ang itsura ng amo kong lalaki at dumiretso siya sa malaking orasan upang ihagis ito. Hindi na siya kasing lakas ng dati, kaya hindi agad nasira ang natumbang orasan. Umalis siya saglit at pagbalik niya may daladala na siyang martilyo at pinagpapalo ang orasan hanggang sa masira ng tuluyan. Tulala lang ang amo kong babae sa may hagdanan. Masungit na pinagsabihan ako ni Sir Anton na siguraduhin ayusin ko na ang lahat ng sira sa bahay kinabukasan. Umuo na lang ako sa kanya at nilinis ang nasirang orasan. Mag-uumaga na rin nang matapos ako, kaya hindi na lang ako natulog. Maaga namang dumating si Kuya Natoy kaya tinanong niya ako kung bakit daw mukha akong puyat. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. At gaya ng dati, bigla siyang namutla. Wala na akong oras pa na isipin kung ano ang tinatago niya. Kaya nagsimula na lang akong maglibot sa bahay upang mag-ayos ng mga gamit na nasira. May 3 kwarto sa taas. Isa sa mga amo ko, isa sa anak nilang nasa ibang bansa at isang guest room. Hindi ako pwede sa kwarto ng mga amo ko. Kaya sa guest room muna ako naglinis at nagtingin kung ano ang may sira. Una ko agad napansin ang doorknob na nasira. Kaya yun muna ang inayos ko. Nagtingin-tingin pa ako sa loob hanggang sa may nakita akong malaking album sa gilid ng speaker. Baka album nilang ipinakita sa dati nilang bisita. Umatake naman ang pagiging pakialamero ko, kaya binuksan ko na. Napansin ko na album pala yun ng kaisa-isa nilang anak. Punong-puno ng mga pictures mula pagkabata. Sa bandang dulong bahagi, may nakita akong picture na buo sila at may kasamang kasambahay. Napatitig ako sa itsura ng kasambahay. Maganda siya. Hindi mo akalain na siya ang naging trabaho niya sa unang tingin pa lang. Mukha ring maputi at mahaba ang buhok at may kalaitan. Pero masasabi kong maganda talaga siya. Sayang lang at hindi ko naabutan. Pero tingin ko, kasing tanda na rin siya ni Kuya Natoy. Kasi medyo bata pa ang itsura ng mga amo namin sa picture. Bumalik ang tingin ko sa kasambahay. Hanggang sa napansin kong parang nangingitim yung bantang mga mata niya.
Maliit at unti-unti itong lumalaki na parang nasusunog ang picture. Pero sa bandang mata niya lang, nabitawan ko ang album sa gulat. Aalis pa lang sana ako ng kwarto nang bigla kong maramdaman na parang may humampas sa likod ko gamit ang lubid. Paglingon ko, wala naman akong nakitang tao o kahit nalaglag na bagay. Kinabahan na ako kaya lumabas na lang ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Puyat lang to. Puyat ka lang, Lemuel. Oh, anong binubulong mo dyan? Tsaka bakit may pantal sa likod mo? Meron, kuya? Oh, ayan oh, parang nahampas. Tumakbo agad ako para tignan sa salamin ang likod ko. At totoo ngang pulang-pula yung parte na parang nahampas kanina ng lubid. Paano may bigla na lang akong pantal kahit na wala namang tao na humampas sa akin? Mag-iisip pa sana ako nang nabulabog na naman ako sa pagwawala ng amo ko. Bumaba si Madam Mildred habang nagsisisigaw. Nagulat ako dahil kakaiba na ang itsura niya. Sobrang lalim ng mga mata niya at parang ilang araw na siyang walang tulog o pahinga. Bagsak din ang katawan niya at parang nanginginig pa sa galit. Sobrang sakit sa tenga ng pagsisigaw niya. Parang kaunti na lang mapapatid na yung ugat niya sa lalamunan pero ayaw talaga niyang tumigil. Naghahagis din siya ng mga gamit na malamang ay ako rin naman ang maglilinis. Hindi namin siya pwedeng awatin dahil ang sabi ni Kuya Natoy, pabayaan lang siya tuwing nagwawala. Napatingin na lang ako sa malaking painting sa sala na larawan pa man din nilang mag-asawa. Mukha silang masaya sa painting. Pero sa totoong buhay, halos magpatayan na. Habang nakatingin ako sa painting, unti-unti ko napansin na parang may tumutulo sa mga mata ni Madam Mildred sa larawan. Hanggang sa nakita kong parang dugo yung tumulo sa mukha niya sa painting. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko at nawala yung nakita kong luha na parang dugo. Umalis ako agad para uminom ng tubig. Nagilamos pa ako ng ilang beses. At kahit nagwawala pa rin si Madam Mildred, wala na akong pakialam dahil mula umaga kung ano-ano na ang nakikita ko. Tinanong ako ni Kuya Natoy kung ayos lang ako. Kaya sinabi kong pakiramdam ko kailangan ko muna magpahinga. Sinabi naman niyang sa may bakuran daw banda, may duyan kung saan ako pwedeng umidlip. Blanko na rin talaga ang isip ko at ramdam na ramdam ko na yung antok. Kaya dumiretso na lang ako at hindi na nagpaalam. Pagdating ko sa sinasabi ni Kuya Natoy na duyan, nakatulog din ako agad. Hindi na ako nag-isip. Hindi ko na inalala yung mga nakita ko. Basta natulog na lang ako. Nagising na lang ako nang bigla akong makaramdam ng tumutulong basa sa mukha ko. Napabalikwas ako. Tsaka ako napagtantong umuulan na pala. Hindi naman ganun kalakas, pero sapat na para mabasa ko agad. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pagdating ko doon, nagulat ako kasi parang nagkakagulo sila Kuya Natoy pati na yung amo kong lalaki. Hindi sila mapakali habang may tinatawagan sa telepono si Kuya Natoy. Noong tinanong ko yung amo ko kung anong nangyayari, nasigawan pa niya ako kasi kung saan-saan daw ba ako nagpupunta at ngayon lang daw ako dumating. Hindi na rin ako nakapagpaliwanag kasi binigay na sa kanya ni Kuya Natoy yung telepono tapos siya na yung kinausap. Kita ko yung pamumutla ni Kuya Natoy. Halata ding pawis na pawis siya kahit umuulan. Hindi ko alam kung magtatanong pa ako sa kanya kasi parang hindi talaga siya mapakali. Baka hindi pa tamang oras para kulitin siya at baka pati siya ay masigawan ako. Pansin kong maggagabi na noon at sa mga oras na yun, dapat nakauwi na siya sa kanila. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit hindi pa siya nakakauwi at anong emergency. Inisip ko kung may lumipad ba sa bubong o ano. Tsaka ako napansin na wala si Madam Mildred. Doon ko naisip na baka nagka-emergency sa kanya. Baka may sakit o inatake bigla sa puso dahil nag-away sila kanina ng asawa niya. Halos kalahating oras din kami naghintay. Tahimik lang kami ni Kuya Natoy. Yung amo ko naman lalaki, hindi pa rin mapakali. Nagtataka lang ako kasi hindi siya pumapanik sa taas para tignan ang kalagayan ng asawa niya kung may sakit. Basta lang siya palakad-lakad. Tsaka bulong ng bulong na hindi ko naman maintindihan. Hanggang sa may mga dumating na. Si Sir Anton pa rin ang kumausap sa kanila, tsaka sila dumiretso sa itaas. Napansin kong bigla na lang lumakas ang ulan. Parang bagyo na yata.
kasi rinig ko na ang malalakas na kulog tsaka kita ang kidlat mula sa malaking bintana sa sala. Ilang minuto din sila sa taas tsaka sila bumaba. Doon ako nagulat nang nakita kong may buwat-buwat silang nakatakip na tela. Sigurado akong yung amo kong babae yun dahil wala naman kaming ibang kasama sa bahay. Umalis na si Sir Anton kasama ang mga lalaki. Hindi ako agad nakapagsalita. Nanginginig din ang labi ko. Gaya ni Kuya Natoy, bigla na lang akong pinagpawisan ng malamig kahit na malakas ang ulan sa labas. Dagdag pa ang malalakas na kulog at ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakita kong isinabit niya ang sarili niya sa isang kwarto sa itaas. Wala na siyang buhay noong naabutan ko. Yun lang ang malamig na paliwanag ni Kuya Natoy. Tsaka siya pumunta sa kusina para magtimpla ng kape para sa aming dalawa. Hindi ako agad nakapagsalita. Ako nga hindi ko alam ang nangyari. Nanginginig sa takot. Hindi ko maisip kung ano ang nararamdaman ni Kuya Natoy. Lalo na't siya yung nakakita sa amo namin na nagpatiwakal. Hindi ko rin lubos maisip na kanina lang malakas pa siyang nagsisisigaw. Tapos natulog lang ako, biglang wala na siya. Sobrang makapangyarihan talaga ng mga desisyon ng tao. Kayang baguhin ang buhay niya. Kaya ring tapusin sa isang iglap. Habang nagkakape kami, inutusan na lang niya akong linisin ang baba. Dahil baka daw dito sa loob ibuburol si Madam Mildred. Agad naman akong naglinis. Hindi naman ako ganoon katagalan. Kasi hindi naman ganoon kakalat sa bahay. Ilang oras lang ang nagdaan, bumalik na si Sir Anton. Siya lang mag-isa at sabi niya umaga na daw madadala dito ang katawan ni Madam Mildred para mapaglamayan. Magpahinga daw muna kami kahit ilang oras lang dahil baka marami kaming aasikasuin sa burol. Hindi na umuwi si Kuya Natoy. Nagtanong siya kung pwedeng doon na lang muna siya sa kwarto ko. At pumayag naman ako. Ayaw ko rin kasing mapag-isa. Hindi ko alam, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ako sobrang matatakotin na tao, pero iba talaga ang pakiramdam. Baka dahil doon sa nangyari sa kwarto o dahil sa nangyari kay Madam Mildred. Parang ang dami rin kasing hindi normal na nangyari sa araw na yon. Iba talaga siya eh. Aaminin kong may mga araw na may kung anong mararamdaman ka sa bahay. Pero pwede at kaya kong isang tabi. Maliban na lang siguro sa araw na yon. Madaling araw na kami halos nakapagpahinga. Pero may ilang oras pa naman kami para matulog. Nakatulog agad si Kuya Natoy. Bagay na hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa. Gayong siya pa yung nakakita kay Madam Mildred sa kwarto. Nakailang ikot ako sa higaan pero hindi rin ako basta nakatulog. Noong nararamdaman ko na yung antok, tsaka naman ako may biglang narinig sa labas ng kwarto. Parang may naglalakad. Dahan-dahan pero rinig na rinig ko yung tunog. Parang basa. Parang galing sa banyo malapit sa kwarto ko. Basa yung tunog ng mga paa. Naglalakad sa hindi ko alam kung saan papunta. Napadilat ako bigla. Sinubukan kong pakinggan na maigi kung saan nanggagaling at saan papunta yung yapak. Baka naman kasi yung amo naming lalaki na may inuutos. Pero nawala na lang bigla yung tunog. Parang bigla na lang tumigil yung naglalakad. Hinayaan ko na lang kasi baka guni-guni ko lang. Pero nagulat ako nang biglang may tumulong basa sa paa ko. Pag-upo, nakita kong may maliit na basa sa paa ko. Noong tinignan ko kung saan nanggagaling yung tubig, narinig ko ulit yung mga yapak sa labas ng kwarto. Pero hindi na naglalakad. Tumatakbo na. Tumatakbo ng mabilis. Lumabas agad ako ng kwarto para silipin kung sino ba yung naglalakad. Pero wala. Malamig na hangin lang yung humampas sa mukha ko. At sa tingin ko, dapat hindi ko na binuksan yung pinto kasi parang may kung anong bagay lang akong pinapasok. Nakatingin lagi sa akin mula sa likod. Nararamdaman, pero hindi ko nakikita. Sinara ko na yung pinto. Ramdam ko na yung bilis ng tibok ng puso ko kahit na hindi naman ako tumakbo. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa higaan. Pag-upo ko, nagulat akong may ilang basang parte din sa higaan ko, pati na sa pader.
Tumingala ako para tignan ulit kung may tumutulo. Pero wala. Naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likod. Hindi ako agad makalingon. Hindi ko alam yung gagawin ko. Para na lang ako nanigas sa kinauupuan ko. Bakit gising ka pa? Tsaka ko naimasmasan. Pagsilip ko sa bintana, halos mag-uumaga na. Naglikpit na ng higaan si Kuya Natoy. Sinabihan niya akong matulog pa. Pero ayoko na. Gusto ko nang lumabas, parang ayaw ko muna sa kwarto. Tsaka nakatulog naman ako kahapon doon sa duyan, kaya baka sapat na yun. Tumayo na din ako agad. Pagtingin ko sa kama, wala na yung basa pati yung sa pader. Inisip ko pa kung may posibilidad bang nananaginip ako ng gising. Galing ka bang CR? Bakit ka lumalabas ng basa yung paa mo? Ho? Ang dami mong bakas ng paa dito oh. Basang-basa yung sahig. Sa susunod magbunas ka muna. Baka madulas ka. Mabago ka pa niyan. Hindi ako agad nakapagsalita. Dire-diretso nang umalis si Kuya Natoy. Tsaka lang ako tumayo para tignan yung sinasabi niya. Kita ko nga yung mga bakas ng paa mula sa banyo hanggang sa tapat ng kwarto. Pero sigurado akong hindi ako pumunta ng banyo. At parang mas maliit yung bakas ng mga paa kaysa sa paa ko. Malabo namang sa amo ko kasi may banyo naman siya sa kwarto. Lemuel, tawag ka ni sir. Ay sige, papunta na ho. Pinabayaan ko na yung mga basa dahil mukhang andyan na yung mga taga-punerarya. Pagdating ko sa sala, agad ko silang tinulungan mag-ayos. Naglagay ng mga bulaklak at ilaw. Mayroong ding malaking larawan ni Madam Mildred na talagang nakangiti pa siya. Habang nag-aayos kami, rinig kong kausap ni Sir Anton sa telepono yung anak niya. Mukhang binalita na niya ang nangyari kay Madam Mildred. Nilagay na nila yung kabaong pero hindi pa nila binubuksan. Inutusan ako ni Sir Anton na bumili ng kung ano-ano para sa lamay. Pagbalik ko, may ilang mga kakilala na sila doon na nakikiramay. Nakabukas na yung kabaong pero nahiya akong lapitan pa. Maghapon kami nag-asikaso ni Kuya Natoy. Pagdating ng gabi, iilan na lang yun nandoon. Mga nagmamadyong pa sa bakuran kaya halos kami na lang din ni Kuya Natoy yung nasa sala. Ayaw kasi naming iwan yung burol dahil sa paniniwalang bawal iwan yung patay na walang bantay dahil naghahanap ng kasunod. Bawal din magwalis kaya nagpupulot-pulot na lang ako ng mga kalat. Napansin kong may nalaglag na mga petals ng bulaklak malapit sa kabaong kaya lumapit ako. Hindi ko pa nadadampot yung petals, bigla na lang akong may nakitang kamay na lumabas. Mabilis na kinuha ng kamay yung petal tsaka pumasok ulit yung kamay sa ilalim ng kabaong. Napabalikwas ako sa gulat. Hinihingal kong tinignan yung ilalim ng kabaong pero wala namang tao. Walang tao. Yung petals lang na dapat pipindutin ko andun na sa ilalim ng kabaong. Pero sigurado akong may nakita akong kamay. Payat, namumutla at may ilang bakas ng dugo yung kamay. Hindi yun kamay ni Madam Mildred. Sigurado ako dahil pang dalaga yung itsura ng kamay. Nangyari sa'yo? Tumayo agad ako tsaka sinabing natisod lang. Bumalik ako sa kusina para uminom ng tubig. Inisip kong baka naman dahil sa puyat kasi ilang oras na rin akong gising. Nagsabi si Kuya Natoy na magsalitan na lang kami sa pagbabantay para may isa sa amin na nakakapagpahinga. Pumayag naman ako. Kahit na sa totoo lang ay ayaw ko sana munang maiwan mag-isa doon sa kwarto. Ramdam ko na rin kasi talaga yung pagod at antok. Pagpasok ko sa kwarto, hindi ko na lang pinatay yung ilaw. May ilang tugtog sa keypad kong phone na hindi ko madalas magamit. Kaya nagpatugtog na lang ako para hindi ako makarinig na naman ng kung ano-ano. Nagdasal ako bago pumikit. Dahil na din siguro sa pagod at puyat, nakatulog ako agad. Minsan lang ako sa buhay ko makaalala ng panaginip. At yung napaginipan ko noong gabi na yon ang isa sa talagang tumatak sa akin. Bigla ko na lang nakita ang sarili ko sa loob ulit ng kwarto. Noong may kung anong nahampas sa likod ko na parang lubid. Tapos biglang nakita ko na sa parehong kwarto isinabit ni Madam Mildred ang sarili niya. Matagal bago ako nagising. Nakita ko pa mismo siyang kumakawag-kawag hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Paggising ko nakita kong kinakamot ko na yung pader sa tabi ko. Pawis na pawis ako, para akong bagong ligo. Tuliro akong tumingin sa paligid.
Matagal akong nakaupo. Nag-iisip lang. Doon ko lang napagtanto na baka nga may koneksyon yung nararamdaman kong humampas ng lubid sa likod ko at sa nangyari kay Madam Mildred. Hindi kaya pangitain yun? O kaya naman ay may kung ano talagang gumawa o nagtulak kay Madam Mildred na gawin yun? Hindi ko rin masagot ang mga tanong ko ng mga oras na yun. Ang alam ko lang may hindi ako nalalaman na magkukonekta ng lahat ng bagay. Parang may tinatago ang mga tao sa bahay. Yun ang gusto kong malaman. Nag-ayos na ako para maligo dahil makikipagpalitan na ako kay Kuya Natoy para siya naman ang makapagpahinga. Habang naliligo ako sa CR, bigla na lang mas lumamig yung tubig. Nakapikit ako kasi nagsasabon ako ng muka at katawan. Noong magbabanlaw na ako, may narinig akong biglang mahinang iyak ng sanggol. Hanggang sa palakas ng palakas. Pinilit kong banlawan agad ang mukha ko para makadilat ako. Pero humina ang tubig. Tapos bigla akong may naramdaman parang may natapakan ako ng malagkit, mainit at basa. Pinilit kong buksan ang mga mata ko noong tinignan ko yung natapakan ko. Laking gulat ko nang may makita akong sobrang liit na sanggol na natapakan ko. Napasigaw ako tsaka agad kong kinuha ang tuwalya ko para magpunas ng muka. Noong naidilat ko na ulit ang mga mata ko, nawala naman na yung nakita ko sa sahig. Pero hindi nawala yung takot ko. At yung nararamdaman kong mainit na nadurog sa paa ko nang natapakan ko. Hindi ko na tinuloy ang pagligo. Galit akong lumabas ng banyo tsaka nagbihis. Kailangan ko na talagang malaman kung ano bang meron sa bahay na yun at parang may demonyo na umaali-aligid. Alam kong minumulto na ako. Hindi na dahil sa pagod o puyat, sigurado ako. Sigurado ako. Pumunta ako agad sa kusina para hanapin si Kuya Natoy. Sa pagkakaalam ko matagal na siya sa bahay na yon. Kaya baka may nalalaman siya. Kuya, ano ba talagang nangyari sa bahay na to? Ha? Good morning ha. Anong klaseng tanong yan? Alam ko may madilim na nangyari dito o kung minsan demonyo. Sabihin mo naman sa akin kuya oh. Sige na. Lemuel, wala akong alam sa sinasabi mo. Puyat at pagod ako. Please lang, pagpahingayin mo muna ako kaysa kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Mukha pa siyang inis na inis tsaka siya umalis. Hindi ko naman siya masisisi kasi totoo namang puyat at pagod siya. Tsaka ako siya tinanong ng ganoon pa kadiretso. Pero mas nainis ako dahil alam kong may tinatago siya. May hindi siya sinasabi na alam kong konektado sa lahat. Buong maghapon akong balisa habang nag-aasikaso ng mga tao. Nag-oobserba lang ako ng paligid. Kahit isa wala akong nakitang umiyak o naging malungkot man lang. Kahit si Sir Anton parang masaya pang nagsusugal. Wala rin sa mga kabag-anak ni Madam ang dumalaw. Kahit yung anak niya sa hindi ko malamang dahilan ay hindi rin nakauwi agad ng Pilipinas. Ang dinig ko sa last night na lang daw ng lamay makakapunta. Sa unang pagkakataon sinilip ko si Madam Mildred sa kabaong kahit na medyo natatakot ako. Alam ko namang hindi talaga maganda ang ugali ng amo kong yun. Malayo sa pagiging mabait ang buong pagkatao niya. Kausapin ka man niya o hindi, ramdam mo rin talaga yung itim na budhi niya. Pero kahit papaano, tao pa rin naman siya at naniniwala kong dapat pa rin respetuhin ang bangkay niya. Ano ba talagang nangyari sa bahay na to, Madam? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Hindi ko alam pero bigla ko na lang siyang kinausap. Tinitigan ko pa siya ng ilang saglit tsaka ko napansin may kung anong mantsa sa bandang ibaba ng tiyan niya. Nang tignan ko, palaging lumalaki yung mantsa tsaka ko napansing kulay dugo yung kumakalat doon sa damit niya. Tinawag ko agad si Sir Anton kasi nataranta na ako. Paano magkakaroon pa yun ng dugo naimbalsa mo na yun? Nung lumapit siya, nagulat din siya kasi pati siya nakita yung dugo. Tinawagan niya agad yung funeral service. Sinara niya agad yung kabaong tsaka umalis. Mukhang hindi siya mapakali. Bukod sa dugo, parang may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi na niya ako kinausap tsaka siya umalis. Naiwan ako mag-isa sa tabi ng kabaong ni Madam Mildred. Umupo na lang ako sa tapat niya. Napalingon ako nang may marinig akong tumatawa ng mahina. Hanggang sa lumalakas na yung tawa. Pagtingin ko sa orasan, nagulat akong halos mag-aalas 12 na pala ng gabi. At dapat ay magpapalitan na kami ni Kuya Natoy.
Lumilingon-lingon pa ako para hanapin kung saan ko naririnig yung tawa kasi nasa labas naman yung mga nagsusugal. Nagulat ako nang biglang lumakas yung tunog ng tawa. Parang nakatapat lang yung bunganga ng tumawa sa tenga ko kahit na wala naman akong katabi. Dumating naman bigla yung funeral service kaya nawala yung atensyon ko sa narinig kong tawa. Nagsabi sila kung may kwarto daw bang pwedeng pag-ayusan ng bangkay ni Madam kesa naman daw ibalik pa sa punerarya. Inutusan naman ako ni Sir Anton na dalhin sa isang bakanteng kwarto doon sa itaas. Saglit lang naman daw yun kaya doon na lang. Gusto ko pang tumanggi kasi ayaw ko talagang bumalik o mapadaan man lang ulit sa kwarto na yun dahil sa panaginip ko. Pero wala naman akong magawa kaya sumunod na lang ako. Pag-akyat namin hindi ako pinalabas ng mga lalaki kasi baka daw may mawala tasisihin sila. Huwag ko na lang daw tignan si Madam. Saglit lang naman daw yon. Kahit ayaw ko, may punto naman sila. Baka masisi din akong iniwan ko sila kaya tumalikod na lang ako. Pero pinapakiramdaman ko sila. Naririnig ko silang nag-uusap. Nagtataka sila kung saan galing yung dugo kasi wala naman daw tahing nabuksan. Parang sa damit lang yung dugo. Tapos nagulat ako nang biglang sumigaw yung isang lalaki kaya napalingon ako. Nung una hindi ko pa nakita agad. Pero nung nakita ko na yung hawak ng lalaki, bigla na lang ako nagsuka. May hawak siyang parang fetus na hindi namin alam kung saan nanggaling. Nag-away pa nga sila kasi sigurado daw silang hindi naman daw yung buntis nung inimbalsa mo nila. Tas biglang may ganun na lumabas ata sa kanya. Hindi ko na maintindihan yung nangyayari kasi sobrang nandiri talaga ako sa itsura. Kasi nangingitim na at parang may mga uod pa. Niligpit na nila agad tsaka nila ako inutusan na tawagin si Sir Anton. Kahit na hilo-hilo ako, bumaba ako agad para tawagin si Sir. Hindi na muna ako umakyat. Uminom lang ako ng tubig tas napansin kong gising na si Kuya Natoy. Hindi niya ako kinakausap kaya nanahimik na lang ako sa isang tabi habang nagpapakalma. Bumaba din sila Sir dala ulit yung kabaong ni Madam. Inutusan kaming dalawa ni Kuya Natoy na magligpit doon sa kwarto. Tsaka ako naalalang hindi ko pa pala naligpit yung suka ko. Hindi na ako umangal na kasama si Kuya Natoy kasi mabuti na yung hindi ako maiwan mag-isa doon at baka may makita na naman akong kung ano. Tahimik akong naglilinis pero amoy ko pa rin yung baho sa kwarto kaya medyo nanginginig pa rin ako. Nagpaparamdam ba siya sa'yo? Naggulat ako nang bigla na lang nagsalita si Kuya at parang ang bigat ng nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Tumango na lang ako bilang sagot dahil pakiramdam ko magsusuka na naman ako kapag nagsalita pa ako kaya pinili ko na lang manatiling tahimik. Nadya ang pangalan niya. Gaya mo bata pa lang din ako nung nagtrabaho ko dito. Magkasama kaming nangatulong. Maganda si Nadya. Mabait, tahimik at hindi mo akalaing katulong. Sabi ko pa dati sa kanya kapag tumanda ako papakasalan ko siya. Tumawa lang siya. Nakangiti siya habang nagkukwento. At hindi ako sumagot kahit na ang dami ko nang gustong itanong. Wala akong balak magsalita dahil ayoko mawalan ng pagkakataon na marinig ang buong kwento. Takot akong mag-interrupt at baka tumigil siya sa pagkukwento. Kaya't nagpa siya akong tahimik na makinig at hayaan siyang magsalita. Hanggang sa isang araw, nagtataka ako kasi bigla na lang siyang nagsusuka tapos para naglilihi. Buntis pala. Alam ko agad kung sino ang ama dahil pansin ko yung mga lagkit ng tingin niya kay Nadya. Nagalit ako pero wala akong nagawa. Si Sir Anton ba? Ang hayop na yun. Pinaglaruan niya lang si Nadya. Pinaikot, pinilit, tsaka binuntis. Pinilit niya magpalaglag si Nadya pero ayaw ni Nadya hanggang sa nalaman ni Mildred na buntis siya. Binugbog niya na sobra si Nadya. Sa sobrang bugbog niya nakunan si Nadya sa banyo. Tapos ang hayop, hindi pa agad pinaalis si Nadya dahil baka nga may ibang makaalam. Unti-unting nabaliw si Nadya. Hindi ko alam kung dahil sa pananakit ni Mildred pero tuluyan na nabaliw si Nadya hanggang sa napunta sa mental at doon na binawian ng buhay. Kaya hindi na tahimik si Nadya. Kaya ng ginawa sa kanya ni Mildred, binaliw niya rin siya. Kaya madalas silang mag-away ni Anton kasi nakikita niya na andyan yung kaluluwa ni Nadya kasama ni Anton. Kahit si Anton minsan kinakausap niya yung sarili niya, inuuto niya pa rin si Nadya. Hindi niya alam na nababaliw na siya. Kaya hindi ako umalis dito. Inaantay ko lang na makuha ni Nadya ang hustisya. Masaya akong pinapanood silang nababaliw at nagdudusa. Pero kulang pa.
kulang pa para sa ginawa nila kay Nadia. Matagal nang nasusunog sa impyerno ang mga kaluluwa nila. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Baka nagpaparamdam sa'yo si Nadia dahil gusto kanyang umalis. Natatakot siyang may gawin din sa'yong masama. Sa haba ng kwento niya, hindi ako nakapagsalita. Pakiramdam ko, dinala niya ako sa mismong nangyari. Awang-awa ako sa sinapit ng dating katulong. Alam ko namang masama ang ugali ng mga amo ko. Pero hindi ko alam na aabot sa ganun ang kademonyoan nila. Kaya pala wala silang babaeng kasambahay. Kaya pala nagpaparamdam sa banyo. Kaya pala may sanggol at kung ano-ano pa. Hindi naman ako siguro gusto saktan ni Nadia. Siguro gusto niya lang na may makaalam sa nangyari sa kanya. Baka ginusto lang din niya ng ustisya. Umakyat bigla si Sir Anton at napansin kong walang sabi-sabing umalis si Kuya Natoy. Siguro mahirap sa kanyang pakisamahan yung taong kinamumuhian niya. Problema nun? Hindi ko alam pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nawala lahat ng katiting na respeto ko sa kanya. Kahit sa asawa niyang pumanaw na, parang gusto ko pa siyang samahan. Pero mahinahon ko siyang kinausap kahit na alam kong hindi ko dapat gawin yun. Dahil bukod sa binatilyo lang ako, siya pa rin ang amo sa amin dalawa. Alam ko malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa inyo. Pero hindi ko ho talaga kaya matiis. Sana magsisi na ho kayo kung ano man ang nagawa ninyo. Babae pa man din po ang anak ninyo. Bata pa ho ako pero alam ko po ang tama at mali, sir. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Basta lumabas na lang sa bunganga ako. Para bang walang kontrol sa sarili ko at hindi ko na naisip kung ano ba ang magiging reaksyon ng amo ko. Nakatingin lang ako sa kanya. At habang nagsasalita ako, ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ng amo ko. Pero mukhang alam naman niya kung ano ang ibig kong sabihin. Tungkol yun sa dating katulong nilang si Nadia. Bata pa ako noon. Mapusok. At siguro masama rin talaga ang ugali. Minahal ko naman si Nadia. Pero hindi ko pwedeng iwan noon si Mildred dahil ilalayo niya sa akin ang anak ko. Nasaktan at nahirapan din ako. Hindi ko lang sinabi. Pero oo, totoong nagkamali ako. Ngayong wala na si Mildred. Sana mapatawad na ako ni Nadia. Kahit ano tatanggapin ko, kahit impyerno. Ipagdadasal ko ho tayong lahat, sir. Umalis na rin ako sa kwarto dahil hindi ko na matiis makasama si Sir Anton dahil sa mga nalaman ko. Nakita kong nasa labas si Kuya Natoy at wala nang mga bisita. Pansin kong maglalakad siya paalis at kahit na alam kong bawal akong umalis, sumama ako sa kanya. Pinabayaan niya lang ako. Nagkwentuhan kami na nagkwentuhan hanggang sa makarating kami sa kanila. Muntik pa niya akong yayain ng inuman kung hindi niya lang naalala na menor de edad pa ako. Hindi na ako babalik dun. Bahala siyang mabulok sa bahay niya. Ikaw, hindi ka pa aalis? Pambayad utang ako doon. Magtitiisan ko na lang. Sana hindi na ako takutin ni Nadia. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya pag dumalaw ako sa puntod niya. Masaya at payapa ang gabi ko na yon kila Kuya Natoy. Mukhang kahit hindi pa nabubulungan si Nadia sa puntod niya, dininig niya kung ano ang panalangin ko. Pagbalik ko kasi kinabukasan ng tanghali, nagulat akong ipinalibing na si Madam Mildred. Paalis na rin nun si Sir at sasama na lang daw sa anak niya sa ibang bansa. Huwag na raw akong magtrabaho at kalimutan na lang yung utang ng pamilya namin. Kaya kahit na ayaw ko pa rin sa kanya, nagpasalamat ako dahil pinakawalan niya ako at natapos na yung pagiging bayad utang ko sa kanila. Pinauwi niya rin ako agad nung araw na yon at tinatid pa ako gamit ang sasakyan. Umalis na din siya ng bansa. At mula noon, wala na akong narinig pang balita mula sa kanya. Ayoko na rin makibalita dahil wala akong amor sa tao na yun kahit pa magbago siya. Basta masaya lang ako na nakauwi na ako at hindi na makakaranas ng kung ano-ano pang kababalaghan sa bahay nilang may madilim na nakaraan. Palagi na rin akong nagdadasal dahil hindi ko nakakalimutan si Nadia at ang naging sanggol sana niya. Si Kuya Natoy hindi ko na rin nakita pa o nakausap. Nawala na lang din ata. Nang ikwento ko kay nanay ko yung nangyari, naniwala naman siya dahil nga sa naging chismis daw yun nung araw. Pero hindi naman nakumpirma kung totoo. Ang alam lang sa chismis baka naging kabit tas nilason kaya nabaliw. Naniwala ang nanay ko na may nagpaparamdam
Kaya humingi pa siya ng sorry sa akin dahil pinagtrabaho niya raw ako doon. Pero ang sabi niya, malaki daw ang tsansa na hindi nagpatiwakal yung matandang babae na amo ko. Baka binawian daw ni Kuya Natoy. Baka nga nagtagal doon dahil naghintay ng tamang oras para bawian si Madam Mildred. Kaya nung nawala na, umalis na siya sa trabaho pati na sa bahay nila. Hindi ko nga naisip na posible yun dahil mukha rin naman kasi talagang mabait si Kuya Natoy. Pero sa lahat ng nalaman ko, pwede rin kasing totoo. Minsan ang tao dahil sa galit o sa pagmamahal, nakakagawa ng mga bagay na hindi natin akalaing magagawa nila. Kung ano man yung mga yun, sila na lang din yung may kontrol at may desisyon. Kaya kung asaan man si Kuya Natoy ngayon, hangad ko lang na maging ayos na siya. At sana kahit papaano masaya. Mula noon hindi na ako nagtrabaho ng stay-in, lalo na pangangatulong o houseboy. Kahit anong mangyari, talagang dapat sa bahay kami matutulog pagkatapos ng trabaho. Dahil hindi ko alam, baka mamaya may nakasilip, may nagmamatsyag, at may naglalarong kaluluwang hindi matahimik.